So ngayon, boss, eto, dakuin natin yung pangatlo natin topic kay Yusek Castro to. Ilang puntirya mga kaalyado ng mga Duterte. Narito ang Ikaw, bago ko umpisahan itong video ni Yusek Castro, ano mo kay Yusek Castro? Naku, nagagalingan talaga ako diyan eh. No? Ang hindi ko maintindihan sa mga DDS, siguro dahil wala silang magawa. Talagang kapag yung mga fake news nila talagang ex agad kay Attorney Claire Castro o kay Yusek Castro. Ikaw, ano masasabi mo diyan? Kay Yusek Claire, magaling siyang Kumbaga, kung ang DDS, bardagulan ang ginagawa nila, biglang nagkaroon ng panglaban ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil kay Yusek Claire, di ba? Ganun talaga dapat eh. Di ba? Ganun talaga dapat ang labanan dito eh. Kumbaga, talagang right in front, haharapin mo yung mga fake news nila, sasagutin mo, at barado. Kita mo, nag-print pa si Yusek Claire madalas ng sa press corps. Doon sila napipiko, no? Eto, malamang mapipiko na naman ng mga DDS dito. Umabot nga yung isang lawyer eh. Yung isang lawyer na nagbanta kay Attorney Claire Castro. Oo, tama. 'Di ba? Ano lang daw, nakalimutan ko na eh. Intestine or kung whatever na laman Appendix. appendix ni Claire Castro. Visit sila eh. Kaya lang mukhang siseryosohin ni Attorney Claire Castro. Ang sabi is iba-blatter kay General Nartates. O pakinggan natin ito. Lalo silang mapipikon dito. Kasi nga talagang alam naman natin, 'di ba? Doon kapag kasi Attorney Claire nando sa podium as a Yusek, hindi naman siya bumabanat eh. 'Di ba? Oo. Hindi siya bumabanat. Yung tipo bang laging nakadepensa o Sumagot lang, oo. sinasagot lang yung mga fake news. Pero kapag ka nasa vlog niya, ayan. Ibang yan. Meron. So tingin ko yung mga banat na ibabalita ng mga agenda doon galing sa mga vlog niya. Pakinggan nyo ho mga kababayan ha, eto na. nilampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagkakataon para buwentahan ng mga umano'y land grabber. Ang kanyang puntirya Mga land grabber, sino-sino yun daw? Si Chabit? Malamang, Chabit, Harry Roque, yan. mga kaalyado ng mga Duterte. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila may pasaring ang Malacanang sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Yung dalawa nga talaga. Ayan o. Diba? Ano kaya sinabi ni Attorney Claire dito? Mag-iinit ang ulo ng mga DDS dyan. Presidential spokesperson Harry Roque pagdating sa usapin ng land grabbing. Sa press conference ng Departments of Agriculture at Agrarian Reform kanina, tinanong ni Palace Press Officer Hindi! Doon pala mismo sa podium. Sa podium. Siya. Press corps. Kasi Malacanang press corps. Kasi ang nakikita ko kay Attorney Claire, kapag kayong nandyan siya, medyo depensa lang siya eh. Yung depensa na, fake news yan. Sandali, ayusin natin. Ipapaliwanag ko yan. Ganun siya eh. Ganun Hindi niya papalagpasin. Diba? Iba kasi tatahimikan lang eh. Oo. Ngayon, kapag nasa vlog siya, pinapanood ko araw-araw yan. Lagi. No? Doon, medyo talagang merong mga pitik siya. Pero pitik na maayos. Hindi yung or whatever. No? Ngayon, nagulat ako dito pala. Sige, pakinggan natin. Officer Claire Castro Ongdar kung namomonitor ba ang pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan at In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang like Ilocos Sur. at iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing sa pamamagitan umano ng Biancam Holdings Corporation At wait lang alam ko is si Madriaga yung tumutulong doon sa mga magsasaka. Di ba? Bataan. Shena Matalote. Shout out sa iyo. Kanina pa ako, Boss Mark. Shout out. No?
Siya yung tumutulong si Madriaga doon sa mga magsasaka, di ba? Oo. First Bataan Mariveles Holding Corporation kung saan 75 pamilya ang ninakawan umano ng lupa. Tinawag naman itong recycled accusation ni Roque. Bukod Sabi si Roque, ano? Biruin Grabe. mo sa Pogo, merong mga human trafficking na nadadawit. Ano pa? Yung sinabi mo nga na land grabbing sa Bataan na sinasangkot siya ni Ramil Madriaga. Yung mga magsasaka doon, merong sariling abogado. Alam mo kung anong nangyari, Boss Mark, doon sa abogado na yon? Patay. Pinategi. Oh, di ba? Ganyan sila kalala. Ngayong administrasyon na to, yung mga magsasaka binibigyan ng lupa, di ba? Yung mga utang nila kinakansela na, di ba? Bilyon-bilyon ang inaalat ng gobyerno, pero ito nung mga panahon ni Duterte nagkakamkam ng lupa, di ba? Ninanakawan ng lupa yung mga magsasaka. O baliktad, di ba? Kaya wag nila masabi-sabi na Duterte is the best. Yan po ang mga pinagagawa ng mga kaalyado ni Duterte. Yan. Actually, yung Kelaro, tawag dito, yung Kela Roque, no? Nakalimutan ko isa sa Sorry. Yung land grabbing. Hindi, yung kay Roque, yung ang daming ano nito ang daming Pogo. mga Pogo. Oo, sa Pogo. Talagang aakalain mo, sabi ko dati diyan, no, nung siya ay tagapagsalita pa ng dating Pangulong Duterte. Magaling to, ayos to, maano to. Mahanga pa ako dyan. Hindi ko alam na meron palang mga ganyang mga kinakaharap o ginagawa. No, di umano, si Roque. Pero kapag ka umuwi yan, Brad, ako tingin ko 100% masaya yan pag umuwi yan. Oh, Bakit? Diretso na, Oblo. Diretso na, Oblo. Diretso Oblo. Baka mapagano na naman siya. I'm home! Dun sa mga preso. si John Vic ang may sabi nun eh. Di ba? Ka-eskwela niya daw si Roque at nung medyo yung nandoon na siya mismo doon sa mga ang bumungad yung mga nakahubo. Di ba? I'm home daw. Pero in fairness, kapag ka naiuwi to at kapag ka pumasok na sa Oblo si Roque, hindi lang mapapa-I'm home yan, mapapalinis pa ng tubo yan. Anyway, tuloy natin. sa wala raw itong basihan, pag-atake lang daw ito ng kampo ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Si former Governor Singson naman, Pa isa, si Singson. Ano? kinasuhan ng plunder noong Oktubre, kaugnay ng nasa 150 million peso allegedly defrauded property na ayon sa complainants ay nasa 50 million pesos lang talaga ang orihinal na halaga. Wow. Pahabol ni Jose Castro na itanong niya lang ito para alam daw ng publiko kung saan lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Yung mga farmers ay hindi naman mawala ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Ayon naman sa DOR, maaaring lumapit Apang siya. Wala siyang preno. Grabe, no? Napanood mo ba si Attorney Claire Castro? Out of this topic. Napanood mo ba si Attorney Claire Castro nung mga nakaraang hindi pa siya USEC, pero yung sigawan, nakikipagbangayan doon mismo sa sa Channel niya. hindi sa channel niya, sa police station. Yung issue dati, meron siyang kinasuhan, di ba? 5 ba yun? O 3 pulis. Parang ganun yun eh. Yun, nakakulong yun yung mga pulis Yung kanyang kliyente kumbaga hindi naman daw dapat makulong. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero talagang pinaglalaban niya, sigawan siya, nagwawala siya doon. Grabe, no? Tapang, no? Oo. Pero tingin mo, may bodyguard si Attorney Claire. Galing Sana. sa Office of the Vice President. Office Sana of the may- President, sorry. Sana meron. Pero hindi ko alam eh. Wala akong idea. Pero sana meron, no? Kasi ang tapang niya eh.
Oo. Hindi, tsaka kagaya niyan, tingnan mo. Dahil yun sa mga dahil doon sa mga pag-aano niya, pag-i-stop niya doon sa mga fake news nila, nabubwisit yung mga DDS sa kanya eh. Nanggigigil yung mga DDS sa kanya eh. Kaya ano pa nga sa akin yan, Boss Mark eh. Minsan yung mga banat ng BDDS kay Yusek Claire, Ah, iniisip ko, may utos sa taas. Baka totoo talagang naiinis dun yung mga boss-boss ng mga yon at tinuutusan sila. Kasi minsan sabay-sabay silang bumanat eh. talagang tumatalab. Tignan mo nga ang vice presidente na nagsasalita talaga address kay Attorney Claire Castro, Oo, di ba? di ba? Oh. Talagang Inis na inis yata eh. ibig sabihin talagang tinatamaan kasi yung iba niya hayaan mo siya, wag natin pakialaman yan, hayaan mo siya. Kapag pag pinakialaman mo yan tuloy-tuloy lang yan. Di ba? Siya talagang si Claire. Biruin mo. Pero Sige. yung Chakadal na comment niya yung Chakadal na comment ni Yusek Claire, galit na galit sila doon putik. Grabe. Grabe. Tapos mukha naman talagang magagalit ang isang isip bata na si Sara Duterte sa mga ganong statement. Kamukha ko si Chakadal. Siguro ganun yung itsura ni Sara nung narinig niya Pero dapat bilang yung talagang ganyan kagaya niya, vice presidente na. Hindi na sila umaabot sa punto na na pinapatulan pa nila yun eh. Para sa akin lang Oo. ang tagal na nilang kilalang tao sila, no? Tayo hindi naman tayo mga kilalang tao. Saktuhan na simpleng vlogger, 'di ba? Pero sa araw-araw na may mga nakakapanood sa atin, sa araw-araw na may mga bumabanat sa atin, sa araw-araw na may bumabardagol sa atin, parang nagiging normal na lang sa'yo. Okay lang, sabihin mo kung ano. Pero kasi si Vice Presidente, hindi pa sanay sa ganun, Mukha nga, no? Kasi napapalibutan siya ng mga yes ma'am na mga tao, 'di ba? May echo chamber doon. Feeling niya yung mga nakikinabang sa kanya, lagi siyang binobola. Ikaw talaga magaling, ma'am, ganyan, 'di ba? Hindi. Tapos biglang may magsasalita ng ganyan na hindi naka-block kasi namba-block yun yung page ng OBP. Vice President Sara Duterte. So, posible hindi niya nababasa talaga yung ibang mga komento against her. Tapos ito si Yusek Claire, talagang nationwide, no? Pag sinabi yung Chakadal, kamukha kang Chakadal.